Pinuna ng isang grupo ang mga nakalusot at lumobo pa umunong mga tinatawag na pork sa panukalang budget para sa susunod na taon. Pagtitiyak ng Malacanang, bubusisiin ng Pangulo ang budget at handa raw siyang mag-veto kung kailangan. Saksi si Maki Pulido. Halos tapos na ang budget cycle para sa taong 2026. Mula sa National Expenditure Program o NEP, kung saan inilatag ng ehekutibo ang mga programang popondohan, natapos na kahapon ang pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa mga bersyon ng panukalang lumusot sa Kamara at Senado. At kung masusunod ang target na sa December 29 itatransmit kay Pangulong Bongbong Marcos ang budget, may 2 araw siya para pirmahan ito para magamit sa simula ng 2026. Pero may ilang red flag ang budget ayon sa People's Budget Coalition. Anila, busog ang panukala sa paglobo ng pork o yung pondo para sa mga programang may say ang politiko kung sinong makakatanggap ng tulong. Kabilang dyan ang MAIFIP o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients. 24 billion pesos lang ang ibinudget para rito sa NEP, pero 51 billion pesos ang lumusot sa BICAM, higit pa sa House version. Insulto yan sa pasyente kasi karapatan nila ang kalusugan. Hindi dapat sila lumuhod at magmakaawa para magamot sila. Lumobo rin ang pondo ng pang-alalay sa mga naiipit sa krisis tulad ng mga biktima ng domestic violence. Naging 25 billion pesos yan, mahigit doble ng hinihingi sa NEP. 4 na beses na mas malaki naman ang umano'y pork ng local government units. Mula 9 billion pesos, naging mahigit 37 billion pesos. Ang problem po dito ay kadalasan wala po masyadong oversight dito. So lump sum siya, binibigay po siya sa mga LGUs. The LGUs can use this to fund, for example, ayuda, mga soft projects, at pwede din nila gamitin ito for mga hard projects nila na mas maliliit. Halimbawa, yung mga waiting shed. Ang iba nga, wala umano sa NEP pero sumulpot sa BICAM. Tulad ng tulong dunong o scholarship program ng CHED na pinondohan ng 2 billion pesos. Ang problema po sa tulong dunong program, katulad ng ibang mga forms ng ayuda or pork, ay ang mga congressman, ang mga politiko po ang nakakapag-decide kung sino po ba yung mga recipients nito. Red flag din para sa People's Budget Coalition ang ipinasok ng mga infrastructure at unprogrammed budgets. Sa kanyang State of the Nation address nitong Hulyo, sinabi ng Pangulo na hindi niya lalagdaan ang panukalang 2026 budget kung hindi ito nakalinya sa NEP. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Tiniyak din ng Malacanang ngayon, bubusisiin ng Pangulo ang budget bago pirmahan. Kung dapat aralin, kung hindi magkakaroon ng tulugan, walang tulugan, gagawin po yan. Pero ang gustong sabihin ng Pangulo, ang tinitiyak niya, bago siya pumirma, dapat na aral po itong mabuti na bosisi at kung may kailangang i-veto, i-veto. Kung hindi man ma-veto ng Pangulo ang mga questionableng budget allocation, sabi ng People's Budget Coalition, sana mag-issue ang Pangulo ng isang executive order na nag-uutos sa DBM na pag-aralan muna ang mga programa bago i-release ang pondo. Sabi rin ni Senate President Tito Soto, kung hindi mag-veto ang Pangulo, nasa kapangyarihan naman itong hindi i-release ang pondo para sa isang proyekto. Naniniwala si Soto na malalagdaan ng Pangulo ang 2026 General Appropriations Act at kung maantala man, 2 o 3 araw lang, kaya't ilang araw lang magkakaroon ng reenacted budget. Madelay ba niya? Magkaroon ng reenacted budget? What? 1, 2 days? Wala masyadong impact yan. Okay lang yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.